pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
nang naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil Ang Pilipinas, ganap na pong 8:11 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Issue Pambayan. Issue Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Issue Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Issue Pambayan.
Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Issue Pambayan. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday! Kamusta po kayo ngayong umaga po ng Sunday, ngayong April 26, 2026? Ang bilis naman ng panahon. Matatapos na naman ang Abril at papasok ang buwan ng Mayo. At hindi magtatagal na ko. Babati na naman tayo ng maligayang Pasko. Ang bilis, ano? Anyway, sana po ay nasa mabuti ho tayong kondisyon at kalusugan. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 na umaga sa Isyung Pambayan at marami ho tayo mga ganap na tatalakayin. Ngayon pong, nitong nakalipas na linggo ay meron pong mga malalaking balita sa usapin ho ng politika. At the same time ay binabantayan pa rin ang sitwasyon dyan sa gitnang silangan. At merong good news sa mga gumagamit po ng diesel. Ayon po sa oil industry sources, magkakaroon uli ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa diesel. Ang pagtaya ay approximately 11 pesos kung hindi po ako nagkakamali. Pero baka minimal, kukonti lang daw o walang pagbaba sa presyo naman ng gasolina. So yung mga nasa transport sector, I'm sure natutuwa sa balitang ito. Pero sa usapin po ng politika, marami pong mga ganap. Meron na hong mga inisyu na freeze order sa mga kayamanan o assets ni former House Speaker at ngayon ay later Representative Martin Romualdez. Nag-issue na rin ng hold departure order din ang mga otoridad kay former Senate President Chis Escudero sa issue ng flood control controversy. At handa na ho ba kayong manood, makinig? Sa araw po yan ng Miyerkules, April 29. Ang finale ng impeachment proceedings na isinasagawa po ng House Committee on Justice. Sana po ay nakapakinig kayo, nakapanood dahil kami po dito sa DCRH every impeachment proceedings hearing ay kino-cover po namin ng buong-buo ang hearing dyan po sa Kamara. At andun po ang inyong lingkod para magkatid po ng mga balita nung una, ikalawa at sa ikatlo sa April 29. Para at least alam ho natin ang takbo ng mga pagdinig at pag nagkaroon po ng pinal na desisyon ng House Committee on Justice, at least alam ho natin kung ano ba yung mga naging ganap sa mga hearing. Kasi kung tayo po ay aasa lamang doon po sa mga nakikita ho natin na babasa sa social media, kung minsan ho yung mga kababayan ho natin parang doon na lang magre-rely, mahirap po kung ang basehan po noon ay yun lamang mga nababasa ho natin. Lalo na ho sa SOCMED na marami ho ngayon mga fake news. At doon ho sa nakalipas na hearing, ang sabi nga ho ng mga members ng House Justice Committee, abay wala kaming ipipresentang mga kumbaga ay star witness o kaya ay yung mga magsasalita. Kasi nung mga nakaraan, ang pinakaulihong nagsalita doon at pinakamalaking inantabayanan ay yung testimonya ni Ramil Madriaga. Pero last Wednesday ay ang naroroon na ipresinta puro mga dokumento, mga records. At nakakahilo po, nakakalula yung mga numero. At sa darating hong Miyerkules ay ang magiging tanging
kumbaga ay resource person ay ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito po naman ay tungkol sa usapin ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Sana po ay manood kayo at maunawaan natin ang impeachment proceedings dahil baka ho ito ay maitawid sa Senado na siya pong didinig hahatol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At mamaya po may kabalita ho tayo, ano ba ang aasahan ho natin sa Miyerkules sa finale ng hearing ng House Justice Committee. Mamaya makakasama ho natin ang atin pong isa sa mga laging natatanong tungkol ho sa usapin na yan dahil siya ho ay isang aktibong miyembro ng Justice Committee. Sa atin pong balik sa isyung pambayan, nakasama ho natin ako Bicol Saro, Party List Representative, Attorney Terry Ridon. Sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan, ako po si Mil Carigunan. Uy, magandang umaga! Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa atin pong mga kababayan. Sa iba't ibang panig po ng mundo, alam kong kayo po ay nakikibalita sa mga ganap at amin pong ihahatid yan dito sa DZRE. Magandang umaga rin ho sa mga motorista ho natin. Kung may mga lakad ho kayo medyo maaga dahil nagsisikip ang daloy ng trapiko southbound lane ng EDSA approaching ng Guadalupe. Dahil 2 lanes lamang ho ang nagagamit. Patuloy pa rin po yung EDSA rehabilitation. Pero paglagpas naman ho, bago kayo makarating ng Makati ay maluwag na. Kaya ingat po sa pagmamaneho. Habang kayo po ay nakikinig at nanonood dito po sa DZRE. Ako pa rin ho si Mil Carigunan, samahan po ninyo sa isyung pambayan at sa may mga lakad ngayon pong umaga ng Sunday, 8:18 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. Balik ang palatuntunang Isyung Pambayan! Oras sa buong Pilipinas, 8:23 ng umaga. Ako po si Milk Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Bago ko ipakilala ang aking panuhin ngayong umaga, salamat sa mga nakatune in na mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Unang-una na rito, mula sa Perth, Australia. Salamat si Jofel Donato Real. Salamat, Jofel. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Perth, Australia. At sa iba't ibang panig ho ng mundo. I'm sure marami pong mga kababayan tayong nanonood, nakikinig, anumang time zone sa mga bansang inyong kinaroroonan. At narito po makibalita tayo, ano bang aasahan po natin sa finale? Ibig sabihin pinakahuling hearing ng House Justice Committee sa araw po ng Miyerkules, April 29. Nasa linya po natin via Zoom ang kinatawan ng Bicol Saro Party List Chairman ng House Committee on Public Accounts at aktibong miyembro ng House Justice Committee, Representative Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Magandang umaga, Kong Terry. Finale sa Wednesday, April 29. Ano pang asahan natin, Kong Terry? Well, ang tatlo yung mayor na asahan po sa araw po na yan. Una, pagpapasya kung bubuksan yung box. Dapat natapos na ho yan nung nakarang Miyerkules, pero inusog lang ho namin para mapag-isipan pa ho ng husto kung yung box po ng BIR ay bubuksan o hindi. No? Yun yung una. Pangalawa, isasalang po yung NBI director. Sabi niya meron daw po siya nakalap na dagdag na impormasyon doon po sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. At pangatlo, magkakaroon na po ng botohan on probable cause. Doon po sa hapon po ng araw po na yun. Ayun. So yung, teka muna, bago sa botohan natin na Kong Terry, una, ang sabi nga ni Congresswoman Jerville Luistro na siyang chairman ng Justice Committee, ang tututukan lang at para wala masyadong bisita. Puro mga taga-NBA, of course, pangunahan, NBI Director Melvin Matibag. Halimbawa, ang sabi ho kasi dito, meron na silang sinusundan na lead doon sa mga ginawang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte
sa seguridad buhay ng Pangulo, unang ginang at ni former House Speaker Martin Romualdez. Halimbawa, merong mag-manifest ng halimbawa ay executive session dahil syempre sasabihin baka it will concern our security, national security, etc. Ito po ba ay pwedeng payagan o ano ang magiging decision po dito ng komite, Attorney Redon? Pwede yung pag-aralan yan kung mag-executive session. Pero maganda rin ho talaga na maipahayag, no, sa buong bayan kung totoo ba o hindi, no? Yung pong pagkakaroon ng detalye dito po sa pagbabanta laban po sa Pangulo ng atin pong pangalang Pangulo. Dahil anyway, malinaw naman sa bayan yung yung pong video, no, na ginawa pong pagbabanta. So tingin ko, yung pong detalye nito pong pagbabanta, dapat openly, transparently, maipahayag din po sa atin po mga kababayan. Pero meron po siyang kinaharap ng kaso, hindi ba? Yung ilan pong mga isinampang kaso laban sa pangalawang Pangulo tungkol sa ginawa niyang pagbabanta noon. Kabilang dyan, ano ba yung mga kasong isinampa sa kanya, Congressman Terry? Bakit ang tagal nung usad? Kasi di ba isinagawa ito 2025? Kung hindi ako nagkakamali. Pero wala pa rin hanggang ngayon na desisyon tungkol sa kasong yon. Well, syempre, hindi din naman siguro ganun kabilis at kadali, no? Yung pong pagkalap ng dagdag pong ebidensya. Ang pinakamaganda ho talaga, antabayanan ho natin yung pagkakasalang ni Director Matibag. Kasi baka siya ho yung pwede makasagot, no? Kung meron ho bang updates dun sa mga na i-file po ng mga kaso, no? At ano pa yung mga dagdag pong ebidensya na inaantay po natin. Ang totoo naman ho, even without the additional evidence on the threat, sa totoo lang, the video will speak for itself. No? Kasi nakita naman natin doon, merong aktual na pagbabanta laban sa laban sa Pangulo, ng pangalawang Pangulo, at ang sabi pa niya nga doon, no joke. Oo. Diba? Ang sabi ni Director Matibag sa kanyang press con ay hindi daw ito spur of the moment. Ibig sabihin hindi daw ito kumbaga ay nasabi lang at walang intensyon, kundi base sa sinusubukan nila lead na kanilang sinusundan, talagang planado o intentional. Ayun na nga ho. Yun ang, I think, yun ang pinaka magiging new update, no? New evidence. Pagka ho na ipahayag po ng ating pong NBI Director, ito pong detalye po na ito. Yung box na bubuksan sa Miyerkules, ano po ba ang kumbagay bigat nito doon sa kaso o reklamo sa impeachment against the Vice President? Ito po ay naglalaman ng mga income tax returns ng pangalawang Pangulo, hindi po ba? Tama po ito, no? Ibig sabihin, makakadagdag po ito doon sa ebidensya na hindi ho talaga kaya i-sustain ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong amount, total transactions, inflows at outflows nito pong mga inilabas po, no, ng AMLC, no? Yun po yung layunin na maipakita no, na bukod sa 88 million in net worth. At ito na nga, may nagsabi sa akin kung ano ho yung income net of taxes mula dun sa ITRs po na yun. Dito pong mag-asawang Duterte Carpio, 73 million lang ho eh. Yung po pinag-uusapan ho natin na income net of taxes nila. So, ibig sabihin po, by any lens, no, yung lens ng income, which is 73 million, at by lens of net worth, yung pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion po in net inflows. Ibig sabihin po na inflows, ito po yung pumasok sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, hindi ho talaga ubra yun, given kung ano lang ho ba yung mga pinagkakakitaan po ng mag-asawa bilang mga abogado, bilang taong gobyerno, at nagkakaroon ng mga palugi ng mga negosyo. Ito yung matagal mo nang sinasabi na gusto mong malinawan, no, Kong Terry, yung wealth gap
ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manasseh Scarpio. Dahil kung titignan natin yung mga records at yung mga amounts na lumabas noong nakaraang hearing from COA and Anti-Money Laundering Council, talagang ang laki ng discrepancy. Dati akala ko natin ilang milyon lang, no? Oo. Eh ngayon, Lumabas billion na po yung pinag-uusapan nating pagkakaiba. Hindi ba? So, ano ho talaga, very important din ho na idagdag ho natin yung ilang mga admissions po ng kampo po ng pangalawang Pangulo. Ang sabi nila, hindi daw ho false, no? Yung pong mga numero. Sina-challenge lang daw po nila yung pong accuracy nito pong mga binabanggit po sa report. Pero alam po ninyo, kailangan ho natin maglinaw kasi ang sinasabi ho nila doon sa total transaction volume, ano naman yan pag nagpasok ka ng 1 million, pag naglabas ka ng 1 million, 2 million yung bilang, no? Pero ang kailangan ho natin pag-usapan dito, hindi ho million ang pinag-uusapan billion po yung pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan natin dito, may pumasok na 4.4 billion, tapos may lumabas po na billion pa rin ho mula sa sistema. So, ang unang tanong ho dyan, given po yung level ng income nila, ba't ganyan kalaki? Yun yung una. Pangalawa, given yung 4.4 billion na pumasok, saan po galing yung 4.4 billion? Tapos panghuli, yung outflow, yung lumabas po sa sistema, 1.5 billion, saan napunta yun? Di ba? Dapat naman pagka lumabas yung pera, may kinapuntahan ho yun. Di ba? Napunta sa mga pag-aari, napunta sa mga gastos, napunta sa mga negosyo. At panghuli, meron pong neto. I think yung neto po mga 2 billion Ibig sabihin, naiwan ho doon sa sistema, naiwan sa mga accounts. Nasaan ho yun? Di ba? So, I think yan po yung mga tanong na kailangan ho sagutin at hindi ho yan maipapaliwanag lang. May paliwanag ho yung mga ibang abogado ng pangalawang Pangulong supporters niya, no? Yung tabo daw ng tubig, gano'n. Naglagay ka ng tubig, tapos linabas mo, may mga gano'n pa sila. Silang paliwanag, hindi ho yun obra. Ang pinag-uusapan natin dito, 4.4 billion na pumasok sa mga accounts po ng mag-asawa. Saan po galing yun? So, totoo, Kong Terry, naipresenta kasi yung mga records, mga transactions, COA, AMLAC. So, ang ine-expect nyo noon, dapat milyon lang pero nagulat ba kayo nung bilyones na yung kwenta dun sa nakalipas na hearing? Kasi kami nagulat sa laki pala nung amount na pinag-uusapan, umabot sa bilyon. Alam po niya, gulat ho kami na nagulantang ho talaga kami. Lalo tikit halimbawa, yung pong 2009, ang pumasok po sa, ang total transactions po ng 2009 ay 700 million. Samantalang ang net worth lang po ng pangalawang Pangulo po ng panahon na yon ay 18 million. Again, ang tanong ho doon, saan galing yung 700 million na gumalaw po sa kanya pong mga accounts? So, seryosong usapin ho talaga yun. And sa totoo lang po, kahit pag-usapan ho natin halimbawa, yung pong 2022, ang sabi kasi ng mga ibang supporters niya, hindi, dapat ang pinag-usapan lang natin dito, yung pong panahon na Vice President siya po ay pangalawang Pangulo. No? Pero alam po ninyo, kahit pag-usapan ho natin yung 2022, ang neto na lumabas doon po sa kanya pong accounts ng panahon po na yan ay 40 million. So may hinahanap po tayo 40 million on top of yung pong 70 million po na net worth. So ibig sabihin, kung 2022 yung pag-uusapan natin, ba't hindi nakalista yung 40 million? Doon po sa, I think, mga 70 million na po na net worth po ng pangalawang Pangulo noong pong 2022. Kasi nagsisimula na rin magpa-interview ngayon sa tagal ng pananahimik si Attorney Michael Poa. Ang sabi niya, ang pinag-uusapan dapat natin yung kita lang nung siya ay Vice President at kaya daw lumobo ng ganon, umabot sa bilyones kasi ang term niya aggregated Kong Terry. Ano ba yung aggregated? Pinagsama-sama. Yan yung sinasabi nila kasi na yung pong 1 million for example na pumasok plus yung 1 million na lumabas, 2 million ang bilang. Yan ang paliwanag nila. Pero ang paliwanag ho natin, tama ho yun sa isang bahagi, pero billion ho yung pinag-uusapan natin dito. At very specific ho yung pumasok at lumabas po na pera mula po sa accounts. Billion po yung pinag-usapan, 4 po yung pumasok. So ibig sabihin, meron ho tayong listahan,
hindi lang po ng total. Meron ho tayo na listahan nung pong pumasok at yung pong lumabas. So, hindi nila pwedeng ganong pasimplihin po yung bagay na, hindi, total lang naman yan. Hindi ba? Sobrang linaw ho nung inflow 4.4 billion. Kaya ang unang tanong, saan po galing yung pong 4.4 billion po na yun? Ito po ay yung usapin ng unexplained wealth ng Vice Presidente. So sa usapin pong ito, tingin mo ba bilang miyembro ng House Justice Committee, base sa mga transaksyon, records na nasuri po natin noong hearing na nakalipas, may probable cause? Tingin ko, sapat-sapat na, sobra-sobra pa. Ito po nga pagpapakita ng probable cause on unexplained wealth at magra-rise po sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. So, tingin ko, ano na ho yan, tapos na ho yung usapan dyan. So, tapos na yung usapan sa confidential funds misuse, tapos na yung usapan ho sa unexplained wealth, no? Tingin ko may probable cause doon po sa dalawang bagay po na yun. Yung pong pagbabanta na lang po sa Pangulo, yung pong susukatin po natin kung may probable cause po sa Miyerkules. Sa Miyerkules po yan, susukatin ng House Justice Committee. At dyan nga lang, Kong Terry, bibigay lamang kami ng mga commercials kasi ang pag-uusapan ho natin, sakaling maitawid. Halimbawa, ano ba ang proseso pagdating sa Senado? Pero bago umabot ng Senado, ano ba ang magiging resolusyon o gagawin ng House Justice Committee? Aakit ba agad ito o pag-uusapan pa sa plenaryo? Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, babalikan ko mamaya ang aking panauhin. Ang kinatawa ng Bicol Saro Party List, Chairman ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice, Congressman Terry Ridon, sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, oras sa buong Pilipinas, 8:38 ng umaga. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ng umaga. Magandang umaga pong muli Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milk Rigunan sa Isyong Pambayan. At sa mga late tuner, ang akin pong panahon ngayong umaga ang kinatawa ng Bicol Saro Party List,
Chairman ng House Committee on Public Accounts at miyembro House Justice Committee. Kong Terry, ang sabi mo sa Miyerkules, inaasahan na tatalakayin una pagbubukas noong sealed box sa liadong kahon ng BIR na isinumite naglalaman ng mga ITR ng pangalawang Pangulo at ng kanyang Mr. Atty. Manasseh Carpio. Posibleng pagbotohan na rin ang resulta ng hearing ng House Justice Committee. Kwento nga sa amin ang posibleng mangyari, Kong Terry, kung natakel na ito mga issue na to, pati yung tungkol sa death threats na ang magsasalita naman ay ang NBI. So, sa darating po nga Miyerkules, no, inaasahan natin na magkakaroon na po ng pagboboto on probable cause. No? So, kung favorable po, positibo yung pong boto na yan, aakyat na ho tayo sa plenaryo. At ang inaasahan natin sa unang bahagi o gitnang bahagi po ng Mayo ay magkakaroon na po ng botohan sa plenaryo kung maitatransmit ba o hindi sa Senado yung pong articles of impeachment. Ilan pong boto ng Justice Committee ang kailangan para sabihing aprobado yung committee report o yung mga natalakay natin sa hearing? Mayorya lang naman po ang boto ng pong mga miyembro ang kailangan. So I think around mga 21 votes 21 yung pong out, kailangan para dito. 21 out of how many members ng Justice Committee? 39. 39. 39. So 21 ang kailangan natin, Kong Terry. Ngayon, kung ito po ay nagkaroon ng 21 votes out of 39, aakyat na po ito sa plenaryo o magsusumiti muna tayo ng committee report? Hindi, yung committee report, isusulat po ng komite, tapos yan po yung ipepresenta sa plenaryo. No? So, ang understanding ko, kalakip na po dyan yung draft articles of impeachment na yan po yung itatransmit sa Senado. Sa Senate, oo. At ito po ay pag-uusapan din, actually sabi nga ng Senate President Tito Sen, ay inabisuhan niya rin ang mga senador na maghanda na dahil mukhang inaasahan nilang aakyat itong impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang sabi po ay ang komposisyon ng Senado ang pag-uusapan ho dito. Confident ho ba ang Committee on Justice, mga miyembro, na ito po ay may pag-asa? Kasi ang sabi nga ho ay nailatag na lahat ng ebidensya, mabibigat at yung numero ay hindi tayo umaasang milyones lamang, umabot sa bilyon. Ito po ba tingin nyo, titignan ng mga miyembro ng Senate Impeachment Court o mananaig po dito yung kampihan? Yung gamitin ko na yung salita na yun. Alam po ninyo, yung pong 6.7 billion na pumasok, lumabas, gumalaw, no, sa accounts po ng mag-asawa, mabigat pong ebidensya ho talaga yun eh. Kasi I'm quite sure, lahat po na ordinaryong mga Pilipino, kahit po yung mga may kaya o yung mga matataas ho yung katungkulan sa kahit saan man ho, sa gobyerno man o sa pribadong sektor, kahit sila ho, parang malulula ho sila eh. Doon pa sa 6.7 billion na pinag-uusapan ho natin. Na parang kahit sila hindi ho nila ma-imagine sa sarili po nilang mga bank accounts, no? May ganyan pong pera na gumalaw sa kanila pong mga bangko, no? Kaya tingin ko doon pa lang ho makukumbinsi na po yung mga senador na talaga hong may batayan ito pong impeachment po laban sa pangalawang Pangulo. Kong Terry, isa rin sa mga nababanggit na natanong na rin to sa mga miyembro ng Justice Committee sa iyo. Posible ba halimbawang option ang resignation ng pangalawang Pangulo at kung sakaling matuloy yan, papaano yung mga kaso na dininig ng Justice Committee na tingin mo nga ay hindi nagsisinungaling ang mga records at mga transactions? Papaano sakaling may maging option? Siyempre, bahala naman po yung pangalang Pangulo, no? Kung ano ho yung maging pagtingin niya rito, kung siya po ay magbibitiw o siya po ay lalaban hanggang sa pinakadulo. No? Pero siyempre may mga kasamahan din ho tayo. Ang pagtingin nila, even if the Vice President resigns, pwede pa rin ho magtuloy po yung mga proceedings kasi nga kasama ho doon sa mga penalties yung pong perpetual disqualification from public office, no?
So yan po yung ilan sa mga pwedeng konsiderasyon kung magtutuloy ba o hindi pa. At whichever stage, no, ito pong proceedings against the Vice President. So we will wait for the committee's determination kung ano po ba ang talagang gagawin dyan o hindi. So linawin ko lang Kong Terry, no, kapag ito'y dininig halimbawa matuloy yung impeachment trial sa Senado as an impeachment court, nasa probisyon halimbawa na magiging desisyon o hatol sa kanya yung perpetual disqualification to hold any public office? Tama ho yun. Yung una, ang unang penalty, syempre, yung pong main penalty, yung pagkakatanggal sa pwesto. Pangalawa, yung pong perpetual disqualification from public office. Okay, so abangan ho natin ang pinale ng pagdinig ng House Committee on Justice dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Baka meron ho kayong mensahe sa atin po mga kababayan na I'm sure base ho sa mga resulta ng mga survey, sang-ayon po silang matuloy itong impeachment trial against the Vice President. Simple lang naman ho yung panawagan ho natin. Tunghayan lang po natin yung pong mga pagdinig, no? Ang mahalaga po na meron po pakialam yung atin po mga kababayan dito po sa nagaganap pong mga proseso na pinagdadaanan po ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Maraming salamat, Kong Terry. Magandang umaga po sa inyo at salamat sa oras. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro ng House Justice Committee Chairman, House Committee on Public Accounts, Congressman Terry Ridon. So ngayon pa lamang ho, inaanyayahan ko na kayong tumutok, makinig, manood sa Miyerkules. Ang pinaka-finale, pinakahuling pagdinig ng House Justice Committee. So ang sabi ni Kong Terry, merong 39 members ang House Justice Committee. Ang kailangan lang nila ay 21 na boto para pagtibayin ang probable cause at may akyat o kaya ay hatulan ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Pero mahaba-haba pa ho itong proseso dahil gagawa pa ng committee report ang Justice Committee. Ipipresenta sa plenaryo. Babasahin po ito ng chairman, si Congresswoman Jervil Luistro. Ay, magpagbobotohan pa rin ito sa plenaryo. So hindi lamang po magiging 21 halimbawa ang bumoto dito sa ma-impeach ang pangalawang Pangulo, kundi ang buong miyembro po ng Kamara. Kaya nga ang sabi po ng mga nakalipas na mga miyembro ho ng Justice Committee ng mga nakalipas na araw, bibigyan nila ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na mabasa ang buong committee report bago ang botohan sa plenaryo. Pero kinumpirma nga ni Congressman Terry Ridon na sa Wednesday magbobotohan na kung merong probable cause ang mga reklamo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So tutukan ho natin yan sa Miyerkules, ihatid po namin sa DCRA. Oras sa buong Pilipinas, baka kayo po ay may lakad ngayon pong Sunday. Lalo na't sinarado ang 2 lanes sa ilang portion po ng EDSA approaching Guadalupe. Pero bago po magmakati ay luluwag na ho uli ang daloy ng traffic. Oras sa buong Pilipinas, 8:50 ng umaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas,
Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Pambayan! Oras sa mga Pilipinas, 8:52 ng umaga. Ang tabayanan mamaya susunod ng programa. Ganap na alas 9 ni na Edniel Parosa at Giselle Ricafort. O ngayon pa lang, gusto kong batiin ng MMDA. Sana magkatotoo ito ha. Kayo ba bilang motorista? Pag tayo po ay nagmamaneho, bigla tayong makakakita ho, halimbawa yung harapan natin, nasa sasakyan. Biglang merong lumilipad na plastic o kaya ay balot ng kung ano ng pagkain. Ito na ang magandang plano ng MMDA ay sisimulan daw pong tikitan ang mga lalabag sa mga ordinansa laban sa pagkakalat gamit ang pinalawak na no contact apprehension policy. Okay. Ayon po sa MMDA General Manager na si Nicolas Torre III, gagamitin sa NCAP ang Artificial Intelligence Technology para maging consistent ang pagpapatupad ng polisiya. Aabot daw po sa 450 NCAP cameras ang kalat sa Kamaynilaan. Nare-reviewin din umano ang na mga tauhan ng MMDA. Oras na makumpirma ang violation sa anti-littering ordinance, may pag-ugnayan ang ahensya sa barangay upang isyuhan ng ticket. Diba, ang ganda po ng ordinansa na to? At MMDA, ayan, gusto ko to. Kasi yung iba, may kita mo kumakain, tapos iba, tatapon sa kalsada yung kanilang pinagkainan. Pwede bang maglagay ho kayo ng medyo maliit lang na supot sa loob ho ng inyong sasakyan? At doon nyo po itapon lahat ng basura pagbaba po ninyo ng sasakyan. Saka nyo po itapon sa basurahan. Hindi po habang nagmamaneho, tinatapon nyo ang inyong basura. Maganda po ito, MMDA. Sana may resulta ha. Ito naman para po sa ating mga kababayan sa sobrang init po ng panahon. Nagbabala rin ng Pag-asa na posibleng mapanganib ang init na sa 14 na mga lugar sa bansa. Ngayon araw po ng Linggo, ayon sa Pag-asa, itinuturing na delikado ang heat index na 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius dahil maaari ito magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang inaasahang init na sa Dumangas, Iloilo at Butuan City, maging sa Agusan del Norte. Samantala 12 pang lugar ang makakaranas naman ng 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius na heat index. Kabilang po dito ang ilang mga bahagi po ng Bulacan, Cavite, Palawan, Iloilo, Negros Occidental, Samar, Leyte at Cotabato City. Sa ibang bahagi po ng bansa, nasa extreme caution level naman ang init na nasa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius, habang sa mga highland areas gaya po ng Benguet, mas malamig sa 19 degrees. Sarap naman dito sa Benguet, 19 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Kaya ingat po kung lalabas ay magbaon po ng payong at higit sa lahat ng tubig. Magbaon po para pag nakaranas po tayo ng medyo pagkauhaw at samaho ng pakiramdam, uminom po ng maraming tubig.
Kaya wala akong masyadong naglalaro ngayon ng golf. Dahil mainit ang panahon. Anyway, asahan po ng mga motorista, ito, manong driver ha. Ang dami nyo ng rollback ha, puro diesel ha. Kumusta naman ang gasolina? Asahan po ng mga motorista ang panibagong bawas presyo ng diesel sa susunod po na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba pa ng 8 pesos hanggang 10 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang maaari namang manatiling walang paggalaw sa presyuhan ng gasolina o tumaas pa hanggang piso kada litro ang presyo nito. Batay po sa unang 4 na trading days ng Min of Platts, Singapore, na pangunahing batayan ng presyo po ng refined petroleum products sa Asia Pacific, ang resulta po ng naturang presyuhan. Wala namang inilabas na pagtaya ang Department of Energy sa posibleng paggalaw naman sa presyuhan ng kerosene. So merong paggalaw sa presyuhan, bababa ang presyo kada litro ng diesel approximately. Nabanggit ko kanina ay nasa 8, tama ba ako? 8 hanggang 10 pesos kada litro sa diesel, habang walang paggalaw o posibleng tumaas ng piso kada litro ang presyuhan naman ng kada litro ng gasolina. Pasadahan ko lamang mga viewers natin, mga listeners na ho natin sa Facebook Live. Salamat po sa inyo. Salamat kay Aliaser Kabihans Tarambisa. Uy, salamat sa pagbati. Ito mga resulta ng pagbati at ni Lakay at saka ni Sister L ng ilang linggo na eh. Pero maraming salamat po sa inyo. Anthony Abrenica, maraming salamat. Kay Abdul Sayaf, maraming salamat din po. Francisco Antonio Talavera ng Nueva Ecija, magandang umaga po sa inyo. Willie Velasquez, good morning din po sa inyo. Jofel Donato Real ng Perth, Australia, magandang umaga po sa inyo. Tristan Wyatt Gulay, magandang umaga rin. Manang Milky, at ilan pa mga pagbati natin. Saturnino OI Senior watching from Quezon City. Dominic Hasim, a blessed Sunday morning sa iyo, Milky. Reporter Milky. Ayan, salamat po sa inyo, Mr. Dominic Hasim. Ariel Kadir. Salamat din po sa inyo, Alex Soliman. Panoy Barreto Pacon. Erin Henry. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. Alex Soliman, Joel Chiva, si Audrey Makapagal, si Mike Dela Torre, at ilan pa mga viewers natin. Marami pong salamat. At ulitin ko po ang pakikiramay ng DCRH at ng aming po mga kaibigan sa pagyao po ng ama ni Miss Avic Amaril. Miss A, nakikiramay po kami. Ang kanyang tatay ay yumao noong nakaraang linggo at sabi nga ni Miss A, nawalan ako ng isa sa mga viewer kasi po si Miss Avic ay lagi nagpapadala ito ng litrato. Habang ako ay on board at pinapakitang ang kanyang mga magulang na may mga edad na ay nasa harapan ng telebisyon at nanonood ng Isyong Pambayan every Sunday. So maraming salamat Miss A at nakikiramay kami sa pagyao ng iyong ama at pagbati rin o kumbaga pakikiramay mula sa ating mga kaibigan, Sally, Nympha, Juliet, Grace, Tina, at sa ilan pa ho natin mga kaibigan. Ang daming nagpunta doon. Isang, kumbaga ay reunion na mga kasamaan ho namin mula ho sa media na
matagal na ho namin hindi kami nagkikita-kita madalas eh. Yung mga kasamahan ko po sa dating Malacanang Press Corps, mga Congress reporters noon na nag-cover din kay former Senate President Manny Villar. Abay, naging mini reunion din yung aming pagtungo po doon. So, maraming salamat din at muli pakikiramay sa pamilya po ni Miss A. Avic Amarillo. Ang kanyang ama ay si Hernando Amarillo. Isa ho sa ating avid viewer, listener, lalo na nila kay Deo Makalma. Ito yung mga fans nila kay mga senior citizen. Anyway, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito po sa DCRH. Salamat po sa mga viewers po natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Anumang oras po at weather sa inyong mga bansang kinaroroonan. Of course, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa inyong pakikinig, panonood. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milk Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ang buong oras ang oras po natin sa buong Pilipinas. Ganap ng 9:02 ng umaga.